Pinagbintangan ng hipag ko ang anak ko na naknakaw daw ng 500 pesos niya. Minura niya ako at nilait. Sinabing palpak daw, akong ina dahil puro, ako trabaho. Pero, namutla at napahiya ng sobra ang hipag ko nung ibunyag, ko kung sino talaga ang totoong magnanakaw. Mahirap maging working mom at single parent. Simula nung namatay ang asawa kong si Aris 3 taon na ang nakakalipas dahil sa aksidente sa trabaho. Naiwan sa magabalikat ko ang buong responsibilidad, kayo't kalabaw ako mula umaga hanggang gabi para lang masigurong makakakain ng masustansya at makakapag-aral ng maayos ang nag-iisa kong anak na si Mika, na ngayon ay 8 taong gulang na. Araf-araf. Nagtatrabaho ako bilang admin staff sa isang garments factory. Kapag weekend naman, kumukuha akong ekstra na trabaho bilang cashier sa isang bakery malapit sa amin. Dahil hindi pa ganun kastabo ang kaperahan namin, napilitan muna kaming tumira sa isang malit na extension ng bahay ng biyenan ko. Gustong-gusto ko na talagang umupang sarili naming bahay para lumaki si Mika sa mas tahimik na environment. Kaso, ang taas ng upa at gastusin ngayon kaya kailangan kong lunukin muna ang pride ko. Kailangan kong mag-ipon para sa future ni Mika. Ang pagtira sa bahay ng biyenan ko ang pinaka-logical na choice sa ngayon. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay kailangan kong magtiis ng sangkatutak na pasakit araw-araw. Mabait naman ang biyenan ko. Pero tahimik lang siya at laging umiwas sa gulo. Ang totoong problema sa bahay na to ay hindi siya, kundi si Ate Reni ang nakatatandang kapatid ngang yumaong asawa ko. Nakatira rin sa main house si Ate Reni, ang asawa niyang si Kuya Dano. Pati na ang binatilyo nilang anak na si Rico. Hindi tulad ko na kailangang magpawis para kumita. Hayahay ang buhay ni Ate Reni dahil maganda ang trabaho ni Kuya Dano. Ang araw-araw na routine lang ni Ate Reni ay magpaganda, manood and TV. E tumambay ka sa mga chismosang kapitbahay. Dati pa man, mainit na ang dugo sa akin ni Ate Reni. Mababa ang tingin niya sa status ko. Para sa kanya, ang babaeng umalis ng bahay ng madaling araw at umuwi ng gabi na tulad ko, ay babaeng hindi alam ang lugar niya. Madalas niya akong paringgan ng mga masasakit na salita. Kesyo pinapabayaan ko raw ang obligasyon ko bilang ina. Kasidaf. Si Mika ay laging naiwan mag-isa o nakikikain lang sa kusina ng biyenan ko kapag nasa trabaho ako. Lagi kong pinapayuhan si Mika na maging pasensyosa, independent, at wag maging demanding. Nakakatuwa dahil lumaki siyang napaka-understanding na bata. Bihira siyang umiyak kapag iniwan ko para pumasok. Siya mismo ang gumagawa ng assignments niya. Nahuhugas ng pinakainan niya. At laging magalang sa lahat ng tao sa bahay. Sayang nga lang. Hindi kailanman napalambot ni kabaitan ni Mika ang puso ni Ate Reni. Sa paningin ng hipag ko, isa lang pabigat sa bahay ang anak ko. Laging may paboritismo sa pagitan nina Mika at Rico. Kapag may hiningi si Rico, bibiling agad ni Ate Reni. Pero kapag nang hiram ng laruan si Mika, o kahit makikinut lang sana ng TV sa sala, papalayasin siya ni Ate Reni kasi nakakaistorbo. Ro kay Rico, ang rurok na lahat ng tensyon na yun ay nangyari isang maaliwalas na linggo ngang umaga. Maganda ang panahon sa labas. Pero sa loob ngang bahayng biyenan ko, isang matinding bagyo ang nakbabadyang manalasa. May pasok ako sa bakery noong umagang yon. At dahil walang pasok sa school, hinayaan ko na lang si Mika na maglaro sa loob ng bahay. Busy siya sa pakulay sa drawing book niya sa sala. Nakaupo sa lapag.
habang mahinang kumakanta. Ako naman. Naupeplant na uniform ko sa isang gilid na kwarto. Tahimik pa ang bahay nun. Busi sa pagluluto sa likod bahay ang biyenan ko. Si Kuya Danu ay nasa out of town para sa trabaho. At si Rico naman. Nakita kong kalalabas lang ng bahay kung saan man siya pupunta. Biglang nabasak ang katahimikan ng umagang yon dahil sa isang matinis na tili mula sa kwarto ni Ate Reni. Sa sobrang lakas ng boses niya, nagulat ako at muntik ko nang mabitiwan ang plansa. Napatigil din si Mika sa pakukulay at tumingin sa akin. Baka sa malalaking mata niya ang pagtataka at takot. Sinong may sabing pwede kayong pumasok sa kwarto ko, pasigaw na tanong ni Ate Reni. Padabog na bumukas ang pinto ng kwarto niya. Lumabas siya na pulang-pula ang mukha. Umaalon ang duster niya sa bawat mabigat na hakbang. Nanlilisik ang mga mata niya. Inilibot ang tingin sa buong sala. Hanggang sa huminto ang masama niyang tingin sa aming dalawa. Humihingal siya. Taas baba ang dibdib sa galit. Anong problema? Ate Reni, bakit ka sumisigaw nang ganito ka, tanong ko? Pilit pinapakalma ang sarili. Kahit nasa toto lang. Kutob ko na may malaking gulo. Ibinaba ko ang plansa at hinugot ang saksakan. Nawawala ang pera ko, bulyaw niya nang walang paligoy-ligoy. Tinuro niya ang direksyon ng sala. Yung 500 pesos na kalalapak ko lang sa ibabaw ng vanity mirror ko. Nawawala, kulay dilaw yon. Medyo may punit pa nga sa upper right corner kasi sukli ko yon sa palengke. 5 minuto lang akong pumasok sa banyo sa lubeng kwarto. Paglabas ko, wala na. Lumabas mula sa kusina ang biyenan ko nang marinig ang gulo. Pinapakpagan niya ang basa niyang kamay sa apron niya. Halatang nag-alala ang mukha niya. Anong nangyayari rito? Reni, anong pra ang nawawala? Baka naipit lang o nalaglag sa lapah. Hindi nalaglag. Hinanap ko na sa ilalim nege lamesa. Wala rin sa ilalim ng karpet, mabilis na sagot ni Ate Reni. Lalong tumataas ang boses. Siguradong may sadyang kumuha nun. Walang ibang tao rito kundi tayo-tayo lang, si Danu. Nasa out of town. Si Rico. Nakita kong umalis na kanina pa. Ibig sabihin, ang kumuha noon. Nandito lang sa lubang bahay na tunapalunok ako. Biglang naging sobrang bigat ng hangin. Ate Reni, wag naman tayong magbintang agad. Baka nakalimutan mo lang kung saan mo nilapak. Subukan mo kayang isipin ulit. Baka naisingit mo sa bag o sa bulos ang gaster mo. Lumingon siya sa akin. Punong-puno, halit ang makamata. Imbes na pakinggan ang suggestion ko, dumiretso ang tingin niya kay Mika. Nanakaupo pa rin sa lapag at parang naging estatwa sa takot. Napayuko ang 8 taong gulang kong anak. Kinukusot niya ang dulo ang drawing book niya sa sobrang kaba. Huwag mo kong turuan, malinaw pa ang memorya ko. Nilapak ko yon sa gilid ng salamin. Humakbang si Ate Reni papalapit kay Mika. Halos 1 metro na lang ang layo niya sa anak ko. At kanina, bago ako pumasok sa banyo, medyo nakabukas ang pintong kwarto ko. Nakita kong 2 mata ko. Itong anak mo. Patakbo-takbong dumadaan sa tapat ng kwarto ko. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Basta-basta na lang niyang binato ang akusasyon na yon nang walang ebidensya. Toto namang madalas tumakbo ng pasingit-singit si Mika sa loob ng bahay. Pero hindi ibig sabihin nun papasok siya sa kwarto ngang may kwarto at magnanakaw. Ate Reni. Toto po na tumakbo si Mika papuntang kusina kanina para kumuhang tubig. Tapos bumalik siya rito sa sala. Natural lang nadadaan siya sa tapat ng kwarto niyo.
Pero hindi ko tinuruan ang anak ko na kumuhang gamit na hindi kanya. Mariin kong pagtatanggol kay Mika. Humakbang ako paharap at pumagitna sa kanila. Diyos ko po. Pagtatanggol ang inang bulaksa. Pagpapalaki ang anak pangungutya ni Ate Reni. Sabay irap. Ang magabatang ganyan? Mabilis ang kamay kapag nakakakitanggang perang nakakalat. Lalo na't kuripot ang nanay sa baon. Siguradong natukso siyang kunin ang 500 pesos ko sa lamesa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mika. Namumuo na ang maluha sa mata niya. Nanginginig ang maliliit niyang labi. Tita. Hindi po ako kumuha. Ne pera niyo. Dito lang po ako nagdodrawing kanina pa. Mahinang sagot ni Mika. Imbes na lumambot ang puso pakarinig sa inosenteng boses ng bata, lalong naging mabangis si Ate Reni. Nanlilisik ang mga mata, niyang nakatitik sa anak ko. Huwag kang sinungaling, umamin ka na saan mo tinago yung pera sa bulsa bangang damit mo o diyan sa loop ng drawing book mo. Walang ano-ano'y yumuko si Ate Reni at pinilit na agawin ang drawing book mula sa makamay ni Mika. Sa sobrang gulat, mahigpit na niyakap ni Mika ang libro niya habang sumisiga sa takot. Doon na bumuhos ang iyak na anak ko. Sunod-sunod ang pataknuha sa pisngi niya. Umiikot sa buong sala ang iyak niya, boses na dumurok sa puso ko bilang isang ina. Hindi ko pwedeng palampasin to. Kumulo ang dugo ko nang makita kong tinatrato na parang kriminal ang anak kong sarili niyang tiyahin. Ang linggo na sanay tahimik bago ako pumasok sa trabaho ay naging isang bangungot na tulay para lumaban ako. Nang makita kong pisikal nang nananakit si Ate Reni at pinipilit agawin ang gamit ng anak ko. Kusa nang kumilos ang maternal instinct ko. Pabalagbek kong tinabik ang kamay ni Ate Reni. Napatras siya sa sobrang gulat. Agad akong lumuhot at niyakap ng mahigpit ang nanginginih na katawan ni Mika. Umiyak nang humihikbi ang anak ko. Nakabaon ang muka sa dibdib ko. Sobrang nangingini ang katawan niya. Takot na takot siya sa galit ng matandang to. Ate Reni. Tama na wag mong hahawakan ang anak ko, bulyaw ko. Ang emosyong matagal ko nang kinikimkim ay tuluyan ng sumabok. Pwede mo kong kamuhian, pwede mo kong paringgan kahit kailan mo gusto, pero wag kang mangahas na hawakan ng ganyan ang anak ko. Lalo na ang pagbintangan siyang magnanakaw nang wala kang ebidensya. Hinawakan ni Ate Reni ang pulso niyang tinabi ko. Lalong tumalim ang tingin niya. Namaywang siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Punong-punong manbidiri. Aba. Lumalaban ka na ngayon sa lupem bahay na, to pinagtatanggol mo pa yang anak mong huling-huli na, ngang malikot ang kamay tinis-tinisin ni Ate Reni ang boses niya. Sinasadya para marinig, MH, kapitbahay ang gulo namin. Sinong nagsabing huling-huli, may ebidensya ka ba, may saksi bang nakakitang pumasok si Mika sa kwarto mo at kinuha ang pera? Wala. Di ba nang huhula ka lang kasi napadaan si Mika sa tapat ng kwarto mo? Ganti kong sagot. Tumayo ako at binuhat si Mika. Kahit malaki na siya. Gusto kong maramdaman niyang ligtas siya sa bisik ko. Utak naman ang paganahin mo. Maya dinuro-duro ni Ate Reni ang mukha ko. Tayo-tayo lang ang tao rito, si nanay. Busy sa pagluluto. Ako. Ikaw. At yang anak mo. Hindi naman pwedeng tinubuan ng pa yung pera at naglakad palabas ng bahay, kung hindi ang anak mo ang kumuha habang nasa banyo ako. Sinumulto. Humagbang ang biyenan ko palapit sa amin. Namumutla at halatang hindi alam ang gagawin. Tama na. Tama na yan. Reni. Maya. Huwag kayong magaway ng ganito, kaga. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Reni. Subukan mo munang hanapin ulit sa mga damit mo. Baka natabunan lang? Maya.
Kumalma ka muna. Pero padaboh na tinabih ni Ate Reni ang pakawat ng nanay niya. Nay, wag niyo nga laging kinakampihan ang babaeng to kaya lumalaking bastos Kasalanan to lahat negay nanay niya. Tinitigan ako ni Ate Reni ng diretso sa mata. At doon na lumabas ang pinakamasakit na linyang narinig ko mula sa kanya. Mga salitang binatawan niya nang may galit at kayabangan. Turuan mo ng tama yang anak mo. Maya hindi yung puro katrabaho sa labas mula umaga hanggang gabi pinapabayaan mo ang anak mo kaya nagiging magnanakaw bata pa lang. Marunong nang kumuha ng 500 pesos ng may edad. Ano na lang magiging itsura niyan paglaki kriminal gusto mong maging totoong magnanakaw? Yan na magbibigay ng kahihiyan sa pamilya. Parang libu-libong bubok ang bumaon sa puso ko. Nanikip ang dibdib ko. Hirap akong huminga. Nanginginig ang mga braso kong buhat-buhat, si Mika dahil sa galit na umaapaw na. Ang bintanging yon ay hindi lang sumira sa dignidad ng anak ko. Tinapakan din nito lahat ng dedikasyon at pawis ko bilang inang nagpapakamatay magtrabaho ng marangal. Ginamit ni Ate Reni ang pagiging working mom ko para maliitin ang kakayahan kong magpalaking anak. Parang sinampal niya ko sa mukha. Sinasabing isang malaking pagkakamali ang pagtatrabaho ko. Kusang tumulo ang mga luha ko. Pero hindi ito luha ng kahinaan, luha ito ng sukdulang galit. Bantayan mo yang lumalabas sa bibig mo. Ate Reni. Madiin ngunit mababa kong boses. Araw-araw akong lumalabas ng bahay. Para kumita ng marangal nagpapawis ako para makakain ang anak ko mula sa sarili kong bulsa at hindi para mamalimos sa inyo tinuturuan ko ng mabuting asal si Mika. Hinding-hindi kukuha ang anak ko kahit isang kusing ng perang hindi kanya, lalo pang lumakas ang iyak ni Mika. Mama, hindi po ako magnanakaw. Ma, hindi ko po kinuha yung pera ni tita. Promise po. Hindi ko po kinuha. Humihikbi niyang sabi. Ngumisi ng nakakairita si Ate Reni. Saan ka ba nakakitang magnanakaw na umamin akin na ngayon? Papakapain ko yang bulsa niya. Siguradong tinago lang niyan kung saan. Subok ulit na lumapit ni Ate Reni para kapkapan si Mika. Pero umatras ako at tinitigan siya ng masama. Subukan mong hawakan ang anak ko. Ate Reni, oras na hawakan mo siya. Wala akong pakialam kung hipak pa kita. Ipapapulis kita sa kasong child abuse at paninirang puribanta ko. Napahinto agad si Ate Reni dahil parang lalala na ang sitwasyon. Lumapit ulit ang biyenan ko. Maya, tama na. Anak, parang awa mo na. Ganito na lang. Palitan mo na lang yung perang nawawala. May 500 pesos ka naman diyan. Di ba palitan mo na lang para tumahimik na si Reni at matapos na to? I charge to experience na lang. Ang pakiusap na yon ng biyenan ko ay parang pagbubuhos ng gas sa apoy. Papalitan ko ang pera hindi. Nay mariin kong sagot. Dinik na dinik sa buong sala ang boses ko. May 500 pesos ako sa wallet ko. Higit pa nga doon. Pero kahit isang sentimo. Wala akong ibibigay kay Ate Reni. Oh, bakit papalitan na lang? Ang hirap pa, ibig sabihin lang niyan. Totu ngang anak mo ang kumuha. Kaya ayaw mong malugi at magbayad gamit ang sariling pera mabilis na hirit ni Ate Reni. Tiningnan ko siya ng matalim. Kapag pinalitan ko yang pera mo, parang pinatunayan ko na rin na tama ang hinala mo. Parang inamin ko na ring magnanakaw ang anak ko. Hindi, ako papayak. Kahit kailan hindi ko hahayaang mabansagang magnanakaw ang anak ko sa bahay na to. Patabok na inirapan ako ni Ate Reni. Bahala ka nga ang tigas ng ulo mo humanda ka. Kapag hindi bumalik ang pera ko.
Ipakakalat ko sa buong barangay ang ginawa ng anak mo para malaman niyo kung gaano kakapal ang mamukha niyo. Tumalikot si Ate Reni at nagdadabog na bumalik sa kwarto niya. Pabaksak niyang isinara ang pinto. Kumukulo ang dugo ko. Hindi lang pananakot ang sinabi ni Ate Reni. Napakatalim ngang dila niya at chismosa siya. Kapag pinalampas ko, to, bukas na bukas. Titingnan ng buong lugar, si Mika bilang batang magnanakaw. Tiningnan ko si Mika. Pinunasan ko ang mga luha sa malambot niyang pisingi. At hinalikan siya ng mariinsano. Tahan na. Anak. Naniniwala si Mama sayo. Hindi muna ako papasok sa trabaho ngayon. Pasok tayo sa kwarto natin. Tara. Tinawagan ko ang manager ko sa bakery at nagpaalam akong hindi makakapasok. May mas mahalagang bagay pa kaysa sa kikitain ko ngayong araw. Dinala ko si Mika sa loob ng kwarto namin at nilok ng maigi ang pinto. Sa likod ng marupok na pintong kahoy na ito. Nangako, ako sa sarili ko patutunayan kong inosente ang anak ko. Hahanapin ko ang totoo. At kapah nalaman ko na. Ipapalunok ko pabalik kay Ate Reni lahat ng pang-iinsultong ibinato niya sa amin. Nakaupo si Mika sa gilid manipis na foam. Patuloy pa rin siyang umiyak ng walang tunok. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa harap niya. Hinawakan ko ang malamig niyang mga kamay. Mika, tingin ka kay Mama. Anak. Malambing kong pakiusap, Mama. Hindi ko po talaga kinuha yung pera ni Tita Reni. Bulong niya na medyo paos na. Nauhaf po kasi ako kanina. Ma, pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig. Nung dumaan po ako sa tapat ng kwarto ni Tita. Medyo bukas po yung pinto. Pero hindi po ako tumingin sa loob. Hindi ko rin po alam na may pera sa lamesa. Ma, naniniwala po kayo sa akin. Diba, parang malaking bato na bumaksak sa dibdib ko ang mga inosenteng salitang yon. Tumayo agad ako at niyakap ng mahigpit ang anak ko. Naniniwala ako sa'yo. Mika, sobrang naniniwala ako. Bulong ko, mabuti kang bata. Honest ka. Nandito lang si Mama. Ipagtatanggol kita. Napaisip ako sa nakaraan. Nung buhay pa ang asawa kong si Aris. Si Aris ang malakas naming panangga. Nung nandito pa siya. Hindi kailanman nangahas si Ate Reni na gawin to sa amin. Kaso, mula nung maaksidente at mamatay ang asawa ko. Nagbago ang lahat. Nawala ang proteksyon ko. Nilunok ko lahat ng pang-iinsulto ni Ate Reni. Nanahimik na lang ako dahil alam ko ang lugar ko bilang nakikitira lang. Pero ngayon, sumobra na siya. Hindi na lang ako ang tinitira ni Ate Reni. Inatake na rin niya ang dignidad at future. Anak ko. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Maya. Si nanay to. Boses ng biyenan ko mula sa labas. Maya. Nakikiusap ako. Bayaran mo na lang yung pera. Anak. 500 pesos lang naman. Isipin mo na lang na abuloy. Bakit ang biyenan ko? Nakilalang mabait. Ay pinipili ang ganitong solusyon. Nay. Sagot ko habang nakasara ang pinto. Sinabi ko na po. Hindi ko papalitan yung pera. Kapag kumuha ako, 900 pesos sa wallet ko at ibinigay kay Ate Reni. Para ko na ring pinirmahan ang confession na magnanakaw si Mika hanggang mamatay ako. Hindi ako papayag na matawag na magnanakaw ang anak ko sa bahay na to. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga niya at ang mga yabak niya palayo. Nakita kong nakahiga na si Mika sa kama. Tulog na kakayak.
Unti-unting nabuo ang isang desisyon sa isip ko. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang 500 pesos. Baka naisingit lang. Tinangay ng hangin. O baka may ibang taong kumuha. Isang taong malinaw na nandito rin sa bahay kaninang umaga. Isang taong laging pinagtatanggol ni Ate Reni. Isang pangalan lang ang nasa isip ko ngayon, si Rico. Kailangang maingat ang gagawin ko. 11:30 ng tanghali. Tahimik na tahimik sa sala. Nakasara ang pintong kwarto ni Ate Reni. Mula sa kusina, naririnig ko ang hugas ng plato ng biyenan ko. Pasikreto akong lumabas ng bahay. Dahan-dahang binuksan ang gate. At naglakad papunta sa kanto. Ang pupuntahan ko ang sari-sari store ni Kuya Jobert sa kantonggang barangay namin. Ang isang dahilan kung bakit sigurado akong pumunta ron ay dahil nakpakabit si Kuya Jobert ng CCTV camera sa tindahan niya last month. Paano to makokonekta sa nawawalang pera si Rico? Sa edad na 14, ay lumaking pasawe. Adik siya sa paglalaro ng mobile games at madalas tumambay sa kanto para manigerilyo. Kaninang umaga, nakita ko si Rico na nakmamadaling lumabas ng bahay. At ang pinaka-logical na, pupuntahan ng isang teenager na biglang 500 pesos ng linggo ng umaga, ay ang tindahan ni Kuya Jobert. Pagdating ko sa tindahan, kinausap ko agad si Kuya Jobert. Nakpanggap muna akong bumibili ng asukal at itlog. Nga pala, Kuya, dumaan ba rito kanina yung pamangkin kong si Rico, baka sakaling tumambay dito? Si Rico baka mo? Maya, sobrang giaga niya hito kanina. Mga bago, mag 8:00. Halatang nakmamadali pa nga eh. Sagot ni Kuya Jobert. Tama ang hinala ko. Lumapit ako ng konti sa estante. Kuya Jobert, ano namang binili ni Rico kanina, nag-load ba? O bumili lang ng snacks? Bumili siya ng 3 stick ng yosi. Tapos yung sukli pinakash in niya sa laro niya sa cellphone. Makano yung binayat niyang pera? Kuya, diretsahang tanong ko. Nangingini na ang boses ko sa kaba. Medyo naguluhan si Kuya Jobert. Kinailangan ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Kuya Jobert, parang awa mo na? Tulungan mo ko. Kaninang umaga kasi nakagulo sa bahay. Nawalan ng 500 pesos si Ate Reni. At si Mika ang pinagbibintangan niyang kumuha. Nakikiusap ako. Isipin mong mabuti. Makano ang binayad ni Rico kanina? 500 pesos ba yung? Matagal na natahimik si Kuya Jobert. Maya? Sa totoo lang, tandang-tanda ko yung perang binayad ni Rico kanina. Isang 500 pesos. Kulay dilay. Pero hindi lang yon ang dahilan kaya ko natandaan. Napansin ko kasi na may konting punit sa upper right corner. Yung pera. Nang hinaang tuhot ko pa karinah ko noon. Saktong-sakto ang description ni Kuya Jobert, walang labis. Walang kulang, kamukhang-kamukha. Ito ngang nawawalang pera ni Ate Reni. Nasagot na ang lahat. Ang totoong magnanakaw ay hindi ang inosente kong anak, kundi ang sariling anak ng babaeng nakakalat ng kasinungalingan. Kuya Jobert, nanginginig ang boses ko. Isang pabor pa po. Nakuha ba sa CCTV niyo ang nangyari kanina? Pwede ko po bang hingin ang record? Dahil nakita ni Kuya Jobert kung gaano ako kadesperada. Pumayak siya. Niriwin niya yung video kaninang umaga. Sa video, nakita ko ang isang matangkat na teenager na nakmamadaling pumasok sa tindahan. Kilalang-kilala ko ang tindik at lakat na yon. Si Rico ngayon. Nilabas ni Rico ang pera para magbayad. Kuya Jobert, pwede pakipause sa
Part na hawak mo yung pra nanginginig kong pakiusap. Pinausa ni Kuya Yobat. Kahit black and white. Kitang-kita ko sa kamay ni Kuya Jobert ang isang 500 peso bill na may malinaw na punit sa dulo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ko. Nakakatawa na nakakahiya. Ang pamilyang tunalaging minamaliit ako ay mismong nagpapalaki pa lang ang isang magnanakaw sa sarili nilang pamamahay. Vinideo ko ang buong transaksyon gamit ang cellphone ko bilang ebidensya. Paalis na sana ako. Pero pinigilan ako ni Kuya Jobert. Naglabas siya isang aso na notebook. Panagdakbala mo rin to kapag hinarap mo si Reni mamaya. Sabi niya, listahan, yun nga utang sa tindahan niya. Nanlaki ang mga mata ko nung makita ko ang mahabang listahan ng utang ni Rico. Mga utang ni Rico, yan sa loob ng 2 buwan. Maya. Malungkot na sabi ni Kuya Jobert. Abot na siya ni 1,000 pesos lahat-lahat. Puro yosi. Energy drink. At sandamakmak na top up sa online games. Natulala ako. Kinuhang ko rin picture ang listahan. Ngayon, kumpleto na ang magabala ko. Naglakad ako pauwi na may malamig na galit. At pakaatat natapusin na ang lahat ng kartehan sa bahay na yon. Pagdating ko sa bahay, tahimik pa rin. Pumasok ako sa kwarto at niyakap si Mika. Kinahapunan. Habang nagluluto ako ng hapunan, narinig ko ang boses ni Ate Reni. Nakikipagchismisan sa kapitbahay sa teras. Sinasadya niyang lakasan ang boses. Mare, may pamangkin kang ang likot neng kamay. 8 years old pa lang. Marunong nang kumuha ng 500 sa vanity ko yung nanay kasi puro trabaho. Pinababayaan na lang na maging batang kalye anak niya. Ngumiti lang ako ng mapait. Makhismis ka lang ng makhismis. Ate Reni, I enjoy mo na yung stage mo ngayong hapon. Dahil mamayang gabi. Guguho yung stage na yan at dadaganan ka. Zaktong 6:00 ng gabi. Dumating si Kuya Danu. Asawa ni Ate Reni. Galing siyang out of town. Si Kuya Danu ay isang lalaking istrikto. Respetado. At may disiplina. Ayaw niya sa maingay at lalong ayaw niya sa sinungaling. Tradisyon na kapag linggo at umuwi si Kuya Danu. Sabay-sabay kaming kumain sa malaking dining table. Sinadya kong magpahuling labas. Pagdating ko sa dining area, nakaupo na ang lahat. Nasa dulo ng lamesa si Kuya Danu. Mukhang pagod, pero seryoso. Si Ate Reni sa kanan niya. At si Rico naman sa kaliwa. Ramdam ko ang matalim na tinjin ni Ate Reni sa akin. Sigurado. Nakapakwento na siya nga sarili niyang versyon kay Kuya Danu. Nagsimula ang hapunan sa katahimikan at gaya ngang inaasahan ko. Galing ang mitsa sa bibig ni Ate Reni. Danu. Pambabasah ni Ate Reni. Kailangan mong maging istrikto sa mga rules dito sa bahay. Kung hahayaan lang, baka maubos ang mga mahahalagang gamit natin sa pagnanakaw. Napatigil sa pagsubo si Kuya Danu. Tungkol ba to sa nawawalang 500 pesos kaninang umaga, tanong ni Kuya Danu. Boses na umalingaw-ngaw sa buong dining room. Muntik pang mabulunan si Rico na ngumunguya nun. Agad siyang uminong ng tubig at yumuko. Danu, mabilis na sagot ni Ate Reni. Malinaf na malinaf. Nawala yung pera habang palipat-lipat yung bata sa harap ng kwarto ko. Pero itong si Maya. Kinampihan pa ang anak niya, pagsabihan mo nga siya. Pilitin mong makbayad. Huminga ng malalim si Kuya Danu at tiningnan ako ng seryoso. Maya. Maliit lang na halaga,
Ang visi sa ta. Pro prinsipyo ng pagiging tapat ang pinag-usapan sa bahay na to. Totubang si Mika ang kumuha dahan-dahan kong binaba ang kutsara ko. Tinitigan ko ng diretso si Kuya Danu. Nilipat ang tingin kay Ate Reni. At panghuli. Kay Rico. Imbes na umiyak. Gumiti ako. Isang malamig na ngiti. Tama po kayo. Kuya Danu. Prinsipyo nga katapatan at pagpapalaki ng anak ang isyu rito. Kalmado kong sagot. Kaya ako tahasang tumanggi na palitan ang pera. Dahil ang totoo niyan. Ang totoong magnanakaw ay magandang nakaupo rito sa mesa kasama natin ngayon. Biglang naging nakakapaso ang katahimikan. Si Ate Reni naman. Padaboh na hinampas ang mesa. Bantayan mo yang bibig mo. Maya sinong magnanakaw ang tinutukoy mo rito? Nilingon ko, ang pamangkin ko? Niloko ang tingin ko sa kanya na nagsisimula ng pagpawisan ng malamig. Rico. Ano kaya kung ikaw ang sumagot sa tanong ng nanay mo? Napatinggala si Rico sa gulat. Putlang-putla ang mukha niya. Anong ibig sabihin mo? Tita Maya, wala akong alam sa pera ni Mama. Talaga ba lumingon ako sa kanya? Saan galing yung 500 pesos mo na may punit sa upper right corner? Na pinambayat mo sa lot ng game mo at sa tatlong stick ng yosi sa tindahan ni Kuya Jobert kaninang 7:45 ng umaga. Biglang nag-iba ang mukha ni Ate Reni mula sa pagiging matapang. Nahing putlang-putla. Unti-unting nilingon ni Kuya Danu ang anak niya. Sobrang gitaling, NJ, Chingjing. Sinungaling nagsisinungaling si Tita Maya. Panatataranta at sinusubukang makpalusot ni Rico. Paninira mapait, akong tumawa. Dinukot ko ang cellphone ko sa bulsa. Binuksan ko ang CCTV footage. Tinodo ko ang volume. Tapos nilapak ko ito sa gitnang mesa. Panuorin niyo mismo. CCTV footage po yan sa tindahan ni Kuya Jobert kaninang umaga. Kitang-kita ang paborito niyong anak na bumibili. Tingnan niyo ng mabuti yung pera. 500 pesos. Kulay dilah. May punit sa upper right corner. Saktong-sakto sa pera mo kaninang umaga. Ate Reni. Nilapit ni Kuya Danu ang cellphone sa kanya. Nakisamba rin si Ate Reni. Halos hindi siya makahinga habang pinapanood ang katotohanan. At hindi lang yan. Dagdag ko. Ini-swipe ko ang phone para ipakita ang picture ng notebook ng utang. Listahan yan ng utang sa sari-sari store. Mayutang. Si Rico na alos 4,000 pesos para lang sa yosi, at online games, at ang nakakairita pa. Ang inosente kong anak ang ginawa niyang panakip butas. Nilapak ni Kuya Danu ang phone ko sa mesa. Nangingini ang mga kamay niya sa sobrang galit. Dahan-dahan niyang nilingon ang asawa niya. Ganito ba ang sinasabi mong pagpapalaking anak? Reni nang gagalaiting bulong ni Kuya Danu. Abala ka sa pakikipakizmizan. Pinakbibintangan mo ang maliit mong pamangkin na magnanaka. Habang yung sarili mong anak na bantay mo 24 oras sa bahay. Lumaking magnanakaw. Naninigarilyo. At lulong sa utang. Hindi makasagot si Ate Reni. Buka-sara lang ang bibig niya. Pulang-pula ang mukha niya sa sobrang kahihiyan. Rico. Tawag ni Kuya Danu. Boses ang isang taong sagat na ang pasensya. Totubang ikaw ang kumuhang perang nanay mo pe papa? Hiniram ko lang po saglit. Putol-putol na sagot ni Rico. Isang malakas na hampas ni Kuya Danu sa ibabaw ngang mesa ang nagpatalon sa lahat ng gamit doon. Natapon ang gabazo and tubig. Hiniram bulyaw ni Kuya Danu ang pakuhan ng pera ng walang paalam. Pagnanakaw ang tawag doon. Magnanakaw ka.
Rico, tapos hinayaan mong pagbintangan at hiyain ng sobra ang 8 taong gulang mong pinsan. Patawad. Pa, hindi ko na po ulitin. Humihikping iyak ni Rico. Tumayo si Ate Reni. Nanginginig ang mga kamay para subukang pakalmahin ang asawa. Dano. Tama na. Bata pa naman siya eh. Na may lang na mau kemali. Huwag mo siyang pagalitan sa harap ni Maya. Nakakahiya. Pabalakbak na tinabi ni Kuya Danu ang kamay ni Ate Reni. Bata pa, high school student, marunong nang magnanakaw at manigarilyo, kasalanan mo to lahat. Reni, puro ka layaw at palagi mong tinatakpan ang pagkakamali niya. Ito na ang pinakahihintay kong sandali. Tiningnan ko si Ate Reni nang may tipit na ngiti na kasing laming ng yelo. Ate Reni. Tawag ko sa kalmado at malinaw na boses. May sinabi po kayo kaninang umaga na tumatak sa isip ko. Tutungan na napaka-importanteng ng pagpapalaki sa anak. Kung ang nanay niya na laging nasa bahay ay puro pagpapaganda, panunuot tifa, at paghahanap nekbutas sa ibang tao para ipaghismis lang ang inaatupak. Imbes na maalagaan ang anak, nagahanap tuloy yung kalokohan sa labas. Yung nanay, abala sa pagbibintang sa anak nga, iba na magnanakaw. Samantalang ang totong magnanakaw, yung sarili niyang kadugo. Parang sinampal ng napakalakas sa mukha si Ate Reni. Tikom ang bibig niya at namuo ang mga luha sa mata niya. Nawasak lahat ng kayabangan niya. Nagtatrabaho ako sa labas mula umaga hanggang gabi. Ate, patuloy ko. Nagpapawis ako sa pabrika at sa bakery. Pero lagi kong sinisigurado na alam ni Mika kung ano ang tama at mali. Tinuruan ko siyang maging tapat. At ngayong araw, ipinakita ng Diyos na hindi nasusukat sa habangang oras na inilagi ng isang nanay sa bahay ang magiging ugali ng anak niya, kundi kung gaano katoto at katama niya ito pinapalaki. Ang biyenan ko na nakaupo sa dulo ng mesa ay humagulgol ng iyak sa sobrang guilt na pinilit niya akong magbayat kaninang tanghali. Narinig mo yung Reni, nanggagaliting bulong ni Kuya Danu. Kahiyahiya ang ginawa mo? Lagi mong nararamdaman na mas malinis ka. Mas tamakakay. Maya dahil lang hindi ka nagtatrabaho. Ngayon, tingnan mo ang resulta. Palpak ko. Reni, sobrang pinahiya mo ko. Tuluyan nang nanghina si Ate Reni. Napaupo siya sa upuan habang nakatakip ang muhangang nga kamay. Hagulgol siya ng iyak. Pinanot ko ang lahat ng yun nang walang bahit ng awa. Kuya Danu. Pambabasa ko sa katahimikan. Malinaw na po ang lahat. Nandiyan na ang ebidensya. Mauna na po kami ni Mika sa kwarto. Inalalayan ko si Mika patalikot. Bubuksan ko pa lang sana ang doorknob ng kwarto namin. Pinigilan ako ni Kuya Danu. Nakita ko siyang naglalakad palapit sa amin. Sa likod niya, sa pilitan niyang hinihila sa braso si Ate Reni. Humingi kang tawad. Mading utos ni Kuya Danu sa asawa niya. Humingi kang tawad ngayon din kay Maya at kay Mika. Humingi ka ng tawad dahil pinakbintangan mo ang isang inosenteng bata. Gawin mo ngayon din, Reni. Kundi, ngayong gabi rin, ibabalik ko kayo sa bahay nga magulang mo. Nanlaki ang nga mata ni Ate Reni sa takot sa bantanang hiwalayan. Nanginginig ang labi at umiyak na nakatingin sa baba. Dahan-dahang yumuko sa harap ko si Ate Reni. Maya. Humihingi akong tawad. Paos niyang boses. Ako ang mali. Nagbintang ako kay Mika ng walang ebidensya. Patawarin mo ko. Maya. Dahan-dahang lumuhod si Ate Reni sa harap ni Mika. Mika. Anak. Patawarin mo si Tita Reni.
Naging masama si tita kay Mika. Papatawarin mo ba si tita? Tumingin sa akin si Mika saglit. Naghihintaying signal. Dahan-dahan akong tumango. Opo. Tita. Pinapatawad ko na po kayo. Hindi ko po kukunin yung pera niyo. Sagot ni Mika sa inosente niyang boses. Ang sagot na yon, lalong sumampal sa konsensya ni Ate Reni. Huminga ng malalim si Kuya Danu. Maya, on behalf of my wife, humihingi akong tawad ng buong puso. Sana may turing mo nang tapos ang gulo ngayong gabi. Tiningnan ko si Kuya Danu. Pati na rin ang biyenan ko na ngayon ay lumalapit na umiyak. Kuya Danu. Nay. Pinapatawad ko po si Ate Reni. Pero may mga bagay na kapa nasira na. Hindi na pwedeng idikit at ibalik sa dati. Huminga ko ng malalim. Bukas na umaga. Aalis na po kami ni Mika sa bahay na to. Parang kidlat sa gitna ngang tak-araw ang sinabi ko. Taranta akong hinawakan sa kamay ngang biyenan ko. Maya nakikiusap ako. Huwag kayong umalis, ako ang may kasalanan. Patawarin mo ko. Nakiusap din si Kuya Danu, natutulungan niya raw kami sa upa. Ngumiti ako ng malambing at marahan kong inalis ang kamay ko. Nay. Kuya Danu. Maraming salamat po. Pero buo na po ang desisyon ko. Matatakong sabi. Nagtatrabaho po ako araw-araw para bilhin ang kalayaan at dignidad namin. Hanggat nakikitira ako rito. Lagi pong mararamdaman ni Ate Reni na may karapatan siyang tapakan kami. Wala po kaming maraming pera. Pero may dignidad kami. Lalaki si Mika sa ilalim ng bubong na pinahirapan at binayaran kong sarili kong pawis. Para pagdating ng araw, walang sinuman ang may karapatang magsabi na naging palpak akong ina sa kanya. Wala na silang masabi. Nung gabing yon, nag-empake ako en mga gamit namin. Gumaan ang pakiramdam ko. Kinabukasan ng umaga. Nakahanap akong murang kwarto na upahan malapit sa pabrika. Maliit lang pero malinis. Pinilit ni Kuya Danu na ihatid kami gamit ang kotse niya. Hindi na lumabas enehe kwarto sina Rico at Ate Reni. Pagdating namin sa bagong upahan na halos 4x4 meters lang ang laki. Napabuntong hininga ako. Para sa akin. Para tong isang malaking kastilyo. Sa maliit na kwartong to. Wala nang masasamang salita at wala nang malisyosong paratang sa anak ko. Ma, maliit po yung bago nating bahay. Pero malinis. No, inosenteng sabi ni Mika. Napangiti ako ng malawak at mahigpit na niyakap si Mika. Tumulo ang luha nga. Kaligayahan sa mga mata ko. Oh! Anak. Dito pwede kang maglaro ng malaya. Mag-aral ng tahimik. At hindi mo na kailangang matakot kahit kanino. Tiningnan ko ang sarili ko sa maliit na salamin sa pader. Nakita ko ang isang pagod na babae. Pero nakita ko rin ang isang palaban na nanay. Sinabi minsan, nahipag ko na ang anak, na laging giniwan ng nay para magtrabaho, ay magiging magnanakaw dahil napabayaan. Pinatunayan ko kung gaano kamali ang pag-isip na yon. Ang matsining pagod. Pawis. At oras, ko sa labas. Ay ang pinakatotong patunay ngang pagmamahal na may bibigay ko para kay Mika. Tapos na ang madilim na kabanata sa bahay na yon. Ngayon, oras na para isulat ko ang kwento ang kaligayahan naming mag-ina gamit ang sarili kong makamay. Nanalo ako hindi sa pamamagitan nege pananakit, kundi sa paglaya ko mula sa mga kasinungalingan at pagharap sa isang malaya at magandang kinabukasan.